Librong Itim, Volume 7. An anthology of short Philippine horror stories, narrated by Wat N. POVs. Ang Paso by Celeste V. Garcia. Nakatulala si Ola habang nakatitig sa paso na nasa bintana ng kanyang kwarto. Malalim na ang gabi pero hindi pa rin siya inaantok. Naaalala pa niya ang huling party. Actually, isa sa maraming party na napuntahan niya. Wala yata silang party na pinalampas ni Daisy, ang kanyang partner in crime. Kung hindi dahil kay Daisy, siguro nagmumukmuk pa rin siya sa bahay nang hihinayang sa mga araw na lumilipas. At baka pakiramdam niya ngayon ay napag-iiwanan na siya ng panahon. Nawawala lang ang kanyang lungkot dahil sa nightlife nila ni Daisy. Ang lakas ng hatak at impluwensya nito sa kanya. Woman of the world kasi si Daisy, sanay na sanay ito sa kalakaran ng mundong ginagalawan. Opposite sila ng personality. Si Ola ay takot mag-isa pero malakas ang loob kapag may kasama. Tatalon siya sa bundok man o dagat kung may kasama siyang gagawa niyon. Maraming gusto sa buhay si Ola at si Daisy ang susi sa katuparan ng mga yon. Kung titingnan, para silang magkapatid mula sa magkaibang ama. Si Ola, matangkad, mahaba ang buhok, may mabilog at mapanuksong mga mata. Maganda ang hubog ng katawan at may mapang-akit ng ngiti. Si Daisy naman ay may katangkaran din. Morena, may nakakahalin ng ngiti. Sexy ang hubog ng katawan at smarting manamit. Para silang mga contestant sa beauty pageant. Together, they make a perfect tandem. Inalala ni Ola ang huling gabi na nagkita sila ni Daisy. Nakabaon sa paso ang naganap sa party experience na yon. Nakilala niya kasi ng gabing yon si Boy Crush, ang pantasya ng bayan. Lahat ng babae ay nangangarap na makasama si Boy Crush. Makisig ito, matangkad at artistahin ng dating. Dahil dito, feeling ng kababaihan ay suwerte ang makakahuli sa atensyon nito. Gusto rin ni Ola si Boy Crush at pantasya niya rin na makapiling ito kaya nabuo sa kanyang isipan na hindi magpapatalo kapag nakakuha siya ng pagkakataon at ang pagkakataong iyon ay dumating naman. Dapat hindi obvious ang gagawin ko. Right timing lang dapat. Excited na sabi ni Ola sa sarili. Heto na siya. Huli niyang sabi sabay salubong kay Boy Crush na busy sa pagte-text habang naglalakad. Pasalubong sa daraanan ni Boy Crush si Ola na may hawak na isang mug ng beer. Boom! Sabay tumapo ng inumin sa polo at damit ng dalawa. Pareho silang naligo sa beer. Hindi maganda o gaga sa pagsasorry ang lalaki habang pinupunasan ng damit ni Ola ng kanyang panyo. Dito nagsimula ang mahabang gabi ni Ola. Victorious ang feeling niya. Siya ang nagwagi at ang haba ng hair niya that night. Nasa kamay na niya ang trophy at nauwi sila sa one-night stand. Walang halong pagmamahal. Purong physical attraction lang. Hindi naman bago ang ganitong experience sa kanya. Ang kaibahan nga lang ay ang daming kalaban pero siya ang nagwagi. Pero nagwagi nga ba? Dahil makaraan ng ilang linggo ay sumama ang pakiramdam ni Ola. Nahihilo, nasusuka, masakit ang ulo, walang ganang kumain at nananamlay siya. Ano ba to? Tanong niya sa sarili. Kailangan kong tawagan si Daisy. Hindi ko alam ang gagawin. Nagri-ring ang kabilang linya ng telepono. Hello, girl! Bakit napatawag ka? Anong meron? Daisy, may problema ako. At sinimulan niyang sabihin ang bumabagabag sa kanya. Hala! Mukhang tinamaan ka. Gulat na sabi ni Daisy. Anong gagawin ko? Mabilis na tanong ni Ola. Bumili ka ng testing kit sa butika para makasiguro ka. Pagkatapos, Di magdesisyon ka kung bubuhayin mo o ipapalaglag mo. napatulala si Ola sa kanyang narinig. Girl, it's not the end of the world. Pahabol na sabi pa ni Daisy. Kung tatanggalin mo yan, gawin mo na habang maaga pa. Dugo pa lang yan o puso? Basta, hindi pa buo. Paano ko naman gagawin yun? Punta ka sa Quiapo, girl. Maraming herbalist doon at marami silang mga tsenas na inuming pampalaglag. Payo ni Daisy. Sige na girl, magbibihis na ako at may malaking party pa akong pupuntahan mamayang gabi. Hindi na kita yayayain kasi I'm sure di ka mag-e-enjoy dahil sa problema mo. Balitaan mo na lang ako kung pwede ka na ulit, okay? Parang naputo lang dila ni Ola at wala nang nasabi sa baba ng telepono. Maya-maya ay nagbihis na rin si Ola para humanap ng solusyon sa problema niya. Walang alinlangan na sinunod niya ang mga payo ng kaibigan. Lumipas ang 9 na araw mula nang sinunod niya ang payo ni Daisy. 9 na araw niya na ring tinitiis ang mapait at masansang na inuming pampalaglag. Sa huling araw,
Naramdaman niyang humilab ang kanyang puson, namilipit siya sa sakit at hindi malaman ang gagawin. Napatakbo siya sa banyo pero bago pa makaabot sa toilet bowl ay nalaglag na sa sahig ang isang bagay na hindi niya maintindihan kung ano. Parang namuong dugo na parang tumitibok pa. Gusto niya sanang usisain pero naunahan siya ng takot at pag-aalinlangan. Pumilas na lang siya ng toilet paper at dahan-dahang dinampot ang dugo. Ifa-flush sana niya ito sa toilet pero kinurot siya ng konsensya. Inisip niya na deserve nito ang dissenting resting place para maalayan ng dasal araw-araw. Nag-isip-isip siya at nakapagpasya kung saan ito ilalagay. Ito ang magsisilbing paalala niya na never na niyang uulitin ang pagkakamaling yun. Nang mawala ang paghilab ng kanyang puson, parang nabunutan siya ng tinik. Natapos na rin ang kanyang paghihirap. Pakiramdam niya ay napagod siya sa pananariwan ng nakaraan habang nakatingin sa paso. Unti-unting lumabo ang kanyang paningin at tuluyang nakatulog. Kinaumagahan, napabalikwas si Ola sa kanyang pagkakatulog. Naalala niya ang paso sa bintana. Dali-dali niya itong pinuntahan at tiningnan ang lagay nito. Pinaikot-ikot niya ito at tinapat sa liwanag. Kinausap at binigyan ng maikling dasal. Parang may nakita siyang sumisibol na bulaklak kaya napatakbo siya sa banyo upang kumuha ng isang tabo ng tubig at buong ingat niya itong diniligan. Araw-araw ginugulo pa rin siya ng kanyang konsensya at sa mga sumunod na gabi ay hirap na rin siyang dalawin ng antok. Tuwing hating gabi ay mababaw ang kanyang tulog. Parang may naririnig siyang iyak ng sanggol. Ang iyak ay parang kung saan nagmumula. Ang iyak ay parang natatakot, nasasaktan at humihingi ng tulong. Paikot-ikot si Ola sa kanyang pagkakahiga. Natatakot imulat ang kanyang mga mata. Natatakot na may makitang hindi inaasahan. But curiosity is killing her. Nang magmulat, tanging sinag lang ng buwan na galing sa bintana ang nakikita niya. Gumawa ng malaking anino ang halamang nasa paso sa sahig ng kwarto. Isang bulaklak na korting puso ang nasa paso. Nabagabag ang damdamin ni Ola sa nakita. Sinabayan pa iyon ng atungal ng mga aso at mga ingay ng mga pusa mula sa kapitbahay. Napaupo si Ola sa kanyang higaan at napatitig sa anino ng bulaklak na puso. Bumalik sa kanyang alaala ang kasalanang pilit na kinakalimutan. Dali-dali niyang nilapitan ng paso at nilapag sa sahig. Tumakbo siya sa may pintuan para buksan sana ang light switch. Pero kasabay ng pagtakbo niya, biglang gumulong ang paso palapit sa kanyang likod. Narinig ni Ola ang paggulong na iyon kaya siya napatakbo. Mabilis siyang kumilos papunta sa kanto ng kwarto pero mabilis ding gumulong ang paso palapit. Umikot ito at tumayo sa kanyang harapan. Para bang nakatitig sa kanya ang bulaklak at unti-unti niyang naririnig ang tibok ng puso nito. Napatakbo ulit si Ola patungo sa light switch at nang i-on niya ang ilaw, hinanap ng mga mata niya ang paso. Wala na ito sa sahig at sa halip, nasa bintana na ulit. Hindi maintindihan ni Ola kung ang nangyari ay isang kababalaghan o kathang-isip lang niya. Takot na bumalik si Ola sa kanyang higaan, nagtalokbong ng kumot habang iniisip ang mga pangyayari. Kinaumagahan, agad niyang sinuri ang bulaklak. Kasing laki na ito ng bariyang piso. Kulay dark purple ito na parang kulay pula. Namangha si Ola sa bilis ng paglaki ng bulaklak at mayroon pang mga petal na sumisilip sa maliliit na tangkay nito. Napaisip muli si Ola. Hindi kaya dahil sa... Kaya mataba ang lupa nitong paso? Ay, ano ba yan? Lahat binibigyan ko ng meaning. Kumilos na lang si Ola at mataimtim na nagdasal kasabay ng pagdilig ng halaman. Parang nawawala kasi ang bigat ng dalahin ni Ola sa kanyang puso tuwing nag-aalay ng dasal sa kanyang munting anghel. Matuling lumipas ang mga araw. Hindi niya namalaya na 40 araw na ang nagdaan. Kumbaga, babang luksana ni Baby Crush kung ito ang nagkaroon ng formal na libing at basbas ng pare. Nang gabing iyon, napabalita na may paparating na unos at inaasahan na ito ay babagsak sa lupa at magiging ganap na bagyo. Hay, nako! Buntong hininga ni Ola. Gusto kong umulan dahil maalinsangan ng panahon. Pero wag naman bagyo. Ang ulan at malamig na hangin ang nagpaantok kay Ola. Nagising na lang siya dahil sa malakas na hampas ng hangin sa kurtina. Madilim na rin ang silid at hindi na malaya ni Ola na matagal din pala siyang nahimbing. Humangin ng malakas at kasabay niyon ang pagbagsak ng paso sa sahig. Ay, Diyos ko! Ang paso! Sigaw ni Ola. Dali-dali siyang bumangon para itayo ang paso. Nagkalat ang lupa sa sahig. Nang akma niyang dadakutin ito, parang may narinig siyang mahinang pag-iyak ng isang sanggol at sa bawat pagdakot niya ay may sumasabay na tunog ng pintig ng puso.
Napapikit si Ola at binilisan ng pagdakot. Nanlamig ang kanyang katawan at tumitindig ang kanyang balahibo sa batok. Hindi malaman ni Ola kung puso niya ba ang naririnig na mabilis na tumitibok o may iba pa siyang kasama sa kwarto. Hindi na siya nakatiis. Iniwan niya ang paso at nakalimutan na rin niyang saraduhan ang bintana dahil sa takot. Tumingin ulit siya sa halaman at nakitang nakatayo ang bulaklak sa gitna ng nagkalat na lupa. Sumakit ang puson at siya ni Ola. Hindi niya mawari kung ito ay dahil sa takot o may iba pang dahilan. Namilipit siya sa sakit. Nanigas ang kanyang mga hita at binti. Ganoon din ang kanyang mga braso, mga kamay at mga daliri. Naalala niya na ganoon din ang sakit na naramdaman niya noong nalaglag ang kanyang sanggol. Hindi niya malaman kung may gustong pumasok sa kanyang katawan o may gustong lumabas. Wala siyang mahinga ng tulong dahil baka malaman ang kanyang sekreto. Sinolo ni Ola ang kanyang paghihirap. Wala siyang nagawa kundi magtago sa loob ng kumot at maghintay na mawala ang sakit na pinagdadaanan. Hindi nagtagal, nakatulugan din ni Ola ang kanyang kalbaryo. Kinabukasan, maririnig ang boses ng magtataho mula sa kalsada. Sa loob ng kwarto ni Ola ay malinis ang sahig at ang paso ay maayos na nakalagay sa bintana. Parang walang bakas ng kaguluhan kagabi. Pero sa kama, mapapansin ang kumot na puno ng maalinsangang dugo na nadadaganan ng walang buhay na katawan ni Ola.